It's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For the weeks ganap nga mga kabads, marami akong ichichika sa inyo. Dahil kung narinig nyo nga for the week, ibig sabihin i-share ko sa inyo mga kaganapan ko ngayon buong linggo. Ngayon nga ay Monday, kung mapapansin ninyo, color green ang uniform ko. Routine na nga namin ng mga bata na naglilinis talaga kami tuwing umaga. Ang mga unang linggo ko nga medyo nag-a-adjust ako sa pag-uutos sa kanila. Pero ang sabi ko nga sa kanila, para sa amin din naman kapag malinis ang kapaligiran. At ngayon nga kahit hindi mo na mga utusan ay mga nagkukusa na. So minsan kaya nagtatagal yung paglilinis nila, mas marami yung chismis nila. At para nga medyo maiwasan namin yung ingay sa loob ng classroom namin ay nagsusulat kami ng noisy. Sabi ko nga kapag nasulat sa noisy ay maglilinis sila. Ay Diyos me, natandaan ko yung sinabi ng isang estudyante ko, buti na lang daw nasulat sila sa noisy at ngayon na-video sila. Dahil nga medyo mabilis magkaalikabok itong mga electric fan ay pinalinis ko nga sa mga estudyante ko. Tawang-tawa nga sila sa nangyari dahil nga umiikot pero hindi naman talaga umaandar. Pagka-afternoon class naman nga ay nag-energizer na muna kami ng mga bata dahil alam naman natin tuwing tanghali ay nakakaantok. Pagkatapos nga ay dumiretso naman kami sa lesson namin which is the plat. Gusto nyo makita yung original video nito, nasa YouTube po which is Vinyl Vlogs. O diba nakapag-promote pa ng YouTube channel. Nakalagay nga sa lesson plan ko na magkukwento ako ng 3 Little Pigs. Kaso nga lang narinig ko sa mga estudyante ko na parang gusto nilang mag-act. Kaya pinagbigyan ko naman sila para maging mas buhay yung pag-aaral namin. Sobrang tuwa nga ng mga batang to habang may nag-act sa harap nila. Maganda na nga rin ito para masanay ang mga bata tuwing pupunta sa harapan. At mapapansin ninyo na mukhang naging effective naman yung ginawa namin dahil halos lahat sila ay nagtataasan ng kamay. During our recess naman ay kinuha ko nga itong mga height and weight nila para sa BMI. Diyos me, yung ibang mga estudyante ko mas matangkad pa sa akin. Pagkatapos naman nga bago ang uwian ay pinapractice ko rin itong mga batang ito para sa interpretative reading. Big solid fingers, big solid fingers, our lessons in our mind, our lessons in our mind. Pagka-Martes nga mga kabads ay na-observe naman ako dito ng principal. Sa totoo lang, hindi talaga ito yung hinanda ko para sa observation, pero ito yung time na kailangan akong i-observe. Sobrang pasasalamat ko nga dahil nagkaroon ako ng opportunity na ma-observe. Dahil kahit sabihin nilang magaling ako sa pagtuturo, pero sa totoo lang, uhaw na uhaw pa rin ako sa mga komento at feedback. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Madam Principal na ang dami kong natutunan sa kanya. Dahil kahit sabihin mong marunong ka na sa pagtuturo, bilang isang baguhan na guro ay marami pa tayong matututunan. At kapag uwian naman nga ay nagko-coach naman ako para sa column writing at itong ang interpretative reading. Medyo pinopokusan ko nga muna dito yung mga lalaban for the interpretative reading. Sa totoo lang, medyo maikli talaga yung panahon para i-practice ang mga batang to. Dahil tuwing uwian nga lang kami nakakapag-practice talaga. Sabi ko nga sa mga batang to, ang bait-bait ko na at hindi na nga ako istrikta habang tinuturuan sila. O syempre natatakot ako, baka mag-back out sila. Pero ayun nga, sabi ko sa kanila, hindi ko sila pine-pressure basta ibigay nila yung best nila. Dahil sa manalo matalo, panalo na sila sa puso ko. Ako, magko-coach. Si JD, kinakabahan. Charis, pero sa totoo lang, mas kinakabahan yung coach niya. At habang naririnig ko nga nagpe-perform itong si JD, sobrang kinakabahan ako at napaproud nga sa kanya. Ay nakalimutan ko sabihin, Miraculous na po pala ito at ito na nga yung araw ng contest nila. At kung nanonood ka talaga ng ka-vlog-vlogan ko, sa totoo lang, na-post ko na nga po ito. Sa mga oras naman nga ito ay si Roxy naman yung nagpe-perform. Pagka 1 PM naman ay nagkaroon na rin nga ng awarding. And praise God, naging worth it naman yung pagpa-practice namin. At dahil dyan, para sa mga estudyante naming sumali at nanalo para sa San Rafael Elementary School at sa mga magulang, isang 1, 2, 3 magaling, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wow, amazing magaling. Pagka uwi ko naman sa bahay, hinanda ko nga itong mga tanong na gagamitin namin para sa quiz B. At habang inaayos ko nga ang mga ito, ay nire-review ko din nga yung estudyante ko sa Messenger. Dahil kinabukasan naman nga ay may quiz bee kami sa Araling Panlipunan. At opo, ako rin po ang napiling maging coach para sa quiz bee. Sobrang napakaikli talaga ng panahon ng paghahanda namin ng batang ito dahil sumali pa nga ito sa camping. Kaya sobrang rush yung pagre-review namin. Pero sobrang bilib talaga ako sa kasipagan ng batang to dahil kahit oras ng pagre-review namin ay sumasali pa sa paglilinis. Diyos me, linagay ko na nga sa sulok, sumasama pa sa lesson namin. At
muli nga, nandito kami sa Santo Rosario Elementary School. Dahil nga ang paaralang ito ang pinakasentro ng Mexico North. Kasama ko nga rin dito si Ma'am Leia na APAN leader. At ito na nga, nag-register na muna kami at binigyan na nga kami nitong program. Pagkatapos nga, linagay namin yung mga tanong na ginawa namin dito sa mga box na ito. Dahil sabi nga nila, swertihan nga lang din kung mabunot yung mga tanong na ginawa mo. Diyos may, hindi yata ako swerte sa araw na ito dahil hindi man lang nabunot yung mga tanong ko. At ito nga, kasama din namin si Madam Principal na napaka-supportive talaga. Pagka Friday nga, it's a catch-up Friday at dito nga sa araw na ito, pina-perform ko rin yung mga bata. Dahil nga laging nauudlot itong performance nila. Sabi ko nga sa kanila ay na-appreciate ko ang bawat ginagawa nila pero kailangan nilang matuto. Ang ginawa ko nga dito ay mga nagbigay ako ng komento at feedback na maaari na rin nilang gamitin kapag nag-high school at college sila. Kung mapapansin nyo po na parang close po ako sa mga estudyante ko, doesn't mean po na hinayaan ko po sila na hindi ako respetuhin. O kaya hindi ko po binavalue yung mga tradition po. Na yung tipong re-respetuhin nila ako dahil sa takot. Dahil sa totoo lang, naging estudyante din po ako at gusto ko pong maging comfortable sila sa akin. In a way na hindi po sila mahihiyang magkamali sa harapan ko at hindi po sila matatakot na mag-participate po sa harap ko at sa mga kaklase nila. Friday naman nga mga kabads ay sinelebrate namin ang Women's Month. O diba, napatiktok natin ang Sundress Teachers. At dito na nga nagtatapos mga kabads. Maraming salamat po pala sa mga nagsasabing na i-inspire sila sa video ko. At yun lamang po. Thank you po!